정말 오랜만이네. 저는 전혀 생각도 못했던 일이라 지금 너무 좋아요. Sa unang tingin, akalaing isang video call ang pag-uusap ng mag-asawang ito sa South Korea. 내가 보고 싶어. Pero ang nakadudurog na revelasyon, ang asawa sa video, patay na pala. Gamit ang mga recorded video at audio ng Yumao, isang imahen na may kaparehong itsura at boses ng namayapa na. Mistulang nakausap sa kabilang buhay sa tulong ng AI. 잘 지내지? Ang AI o Artificial Intelligence ay ang science ng pagbuo ng machines at computer programs na kayang mag-isip at mag-perform tulad ng tao. Sa kasalukuyan, makikita natin ang pasample ng AI in action sa ating mga cellphone at maging sa mga self-driving car. Ngayon, kaya na rin itong gumawa ng images on its own. Sa tulong ito, pwede na rin tayong mag-transform from this to this, and even to this. High-tech, diba? Alam niyo ba na ang artificial intelligence o AI ay may kakaibang kakayahan? Kayang-kaya nitong magproseso ng malalaking datos ng mabilis at maayos at makagawa ng personal na recommendation para sa iyo. Marami pang ang kayang gawin ng AI. In fact, alam niyo ba ang sumulat ng spiel o ng script na binanggit ko kanina? Sinulat ng AI o yung isang chat robot na gumagamit ng AI? At ngayong araw, susubukan natin ng AI using the app ChatGPT to control this bug. Ito ang ChatGPT, I'm sure you've heard of it, o Chat Generative Pre-Training Transformer. Isang software na may kakayahang makipag-usap tulad ng sa tao at kayang ma-access gamit ang computer na may internet connection. Recommend an outfit for a 25-year-old male. Ayan. A pair of dark or medium color. Pair of white or black low-top sneakers or casual shoes. Wala na nga raw posible sa kapangyarihan ng AI. Usong-uso nga ngayon ang mga chat robot na parang tao raw kung mag-isip. Para mas malaman nyo kung how ChatGPT works, i-demo ko sa inyo. First question, who is Drew Arellano? As of my last knowledge update in September 2021, Drew Arellano is a Filipino actor. Just kidding. Television host. Tama. Drew Arellano has hosted various television programs including travel shows like Biyahe ni Drew and Biyahe ni Drew Exploring Philippines. Tuwing, ito Tagalog by the way, pwede ka mag-Tagalog dito or any language actually. Tuwing kailan pinapalabas ang AHA sa GMA. Ang AHA ay isang educational show na pinapalabas sa GMA Network sa Pilipinas. I guess it could be as general as possible and it could be as detailed as possible. It really depends on the prompt that you type in. Be specific as possible so that the program or AI can help you properly as well. Siyempre, may limitation din ng ChatGPT. Okay? Dito naman sa Bulacan, meron daw bahay na may sariling buhay? Hey Google, turn the TV on. Sure, turning on the TV. Turn the soundbar on. Sure, turning soundbar on. Turn on the bedroom light on. Effortless ang pagbubukas ng lamps. TV? Speakers? Sure, turning Fan at aircon. Walang dapat ikatakot dahil ito raw ay powered by AI. Smart house ang tawag sa mga bahay na ginagamitan ng makabagong teknolohiya. Nung pinagawa ko siya, almost 1M mahigit ang inabot. Kaya ko siya pinatayo, itong black pad kung tawagin. Nung time ng pandemic, hindi ako maka-travel. So gusto ko kasi talagang parang siyang staycation style yung bahay. Ito yung Google Nest Hub. Kumaga, ito siya yung nagsisilbing home control panel. Dito nakakonekta yung mga lights ko, aircons, then yung mga speaker and TVs. Hindi ka natatayo para buksan pa yung mga appliances. Mas comfortable living ang bahay.
From Smart House, pasukin naman natin ang isang AI Immersive Museum dito sa Taguig. At ipapasyal tayo dito ni Sparkle Teen Aidan Veneracion. Hello mga kaaha, it's your motorcycle boy, Kuya Aidan here. And ngayon, nandito tayo sa BGC para i-tour namin kayo dito sa Wisdom of Da Vinci, an immersive AI experience by Ouch. Tara, samahan niyo ako pumasok. Unang bubungad sa mga bisita ang Poetic AI Gallery. Meron ditong 20 milyong linya mula sa mga scientists na sina Albert Einstein at Galileo Galilei. Siyempre, hindi rin mawawala ang obra ng kanilang Filipino visual master na si Juan Luna. At sa halip ng canvas, ang mga obra ni Juan Luna naging digital art. Data paintings ang tawag sa paggamit ng data bilang visual medium. Ang mga artwork dito, talaga namang larger than life. Gaya na lang din ang mga obra ni Leonardo da Vinci. Ang kaibahan lang na to sa mga usual na art exhibit, sa tulong ng AI, mas makikita natin na mas malaki ngayon yung artwork, mas makikita natin bawat detail. And dito, mas makikita mo na parang buhay yung artwork, gumagalaw. Ang nakamamanghang likha ni Da Vinci, sinabayan pa ng dumadagundong na musika. Talagang hindi lang natin makikita o maririnig ang mga obra dahil ramdam na ramdam pa raw ang mga ito. They use machine learning to be able to gather and collect the different pieces of data of the different art pieces to be able to represent the idea behind the original context ng kwento. Sobrang interactive po niya and the artistry is very powerful na for all ages po. If I have to describe it in one word, it's very mesmerizing. Ang pinaka-favorite ko sigurong part dito yung may tumutugtog na violin, may musician at makikita doon yung brainwaves. Instant tulong nga talaga ang hatid ng artificial intelligence sa mundo. Pero may ilan, inaabuso raw ang kapangyarihan to. Noong nakaraang buwan lang, nakatanggap daw ng isang hindi inaasahang tawag si Maria. Around 3 p.m. in the afternoon. Patulog kami kasi noon. Tapos pumasok yung phone call. Foreign speaker, parang Chinese yung nagsasalita sa kabilang linya. Tapos nga pala, kilala niya rin yung pangalan ko. Tapos isulat ko daw yung phone number niya. Yun na yung part na na-videohan ko, may recording kami. Pero yun nga, dahil mahirap siya intindihin, binabaan na lang din namin siya. Pinangunahan ng hinala si Maria, lalo na't one click away na lang din ang mga text at call scam ngayon. Ayon sa eksperto, posibleng sa tulong ng AI, nakakalap ng mga mahalagang detalye ang pinaghinalaang caller na scammer. Yun yung mga ginagawa ng mga scammer ngayon. Voice AI can be used. Imagine your voice recorded by another people and then used to call your relatives, manghingi ng pera, ganyan. Gamitin ang voice application, kaya na raw makopya ang mga boses natin at magamit pa sa pangluloko ng kapwa. Hello, my name is Ruel. I am the head of engineering at Prosperna and also creator of IT Philippines. Hello, my name is Ruel. Palitan natin to can you send me money? So, or generate muna. Hello, my name is Ruel. Can you send me money to this address? See, narinig nyo naman, kaya nang gayahin ng AI yung boses mo. Hello, my name is Ruel. Can you send me money to this address? Huwag agad-agad magbibigay ng impormasyon, kilalaning mabuti. Kung sakali man na sila ay pine-pressure at sila ay hinaharas ng mga taong ito, ay may mga ahensya naman tayo na pwedeng pagsumbungan. Sa patuloy na pag-usad ng makabagong teknolohiya, tandaan sana nating nilikha ang mga ito para tayo matulungan. 저는 생각도 못했던 일이라 지금 너무 좋아요. 다
당신 곁에 내가 늘 함께 있다는 거 잊지 말고. Dahil kapag ito'y ginamit sa maling paraan, Hello, my name is Noel. Can you send me money to this address? paniguradong one click away na lang din ang mga kalokohan at kasamaan. Aha!